Mayor Baste, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Okay lang. Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Sir, on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country? Balik ka yung pangutan namin. Okay. Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Sir, marami, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Hasol yun. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Masaya na makita. May dala akong papa. Yung brief. Utang ina mo. Ano na sila laing makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala bang problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami
as elected representatives that will uphold the mismong constitution na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. And, they are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Sir, on behalf of the Filipino community all over the world, we are steadfast in our support. Laban lang sir, nandito kami sa inyo. Duterte! Thank you. Alam niyo mga kababayan, pansin ko po kapag yung mga Duterte ang nagsasalita at mga alipores ni Duterte, yan po sila Sara, si Baste, si Pulong at yung mga kaalyado niya, lagi po nilang pinapresent ang kanilang mga sarili bilang mga biktima, mga pabiktim po mga kababayan, na para bang sila inaapi. But in reality, sila po itong may kakayahang mang-api, mga kababayan. Sinabi po ni Baste na tila pinag-iinitan or ginigipit ng gobyerno si Marcoleta at si Mike Defensor. Yun po yung pagkakaunawa ko na tila ang may kasalanan sa pagkakakulong nung dalawa ay ang gobyerno. Ano pong kinalaman ng gobyerno sa ginawang pag-amin ni Marcoleta na siya'y tumanggap ng malaking halaga ng pera, 75 million pesos, mula sa mga individual, kagaya ni Mike Defensor, nung panahong congressman siya, wala pang eleksyon. So ano pong kinalaman ng gobyerno doon? Bakit gobyerno ang may kasalanan doon? Bakit sasabihin tila ginigipit or gobyerno ang nasusunod, ipapakulong si ganito, si ganyan kapag ginusto ng gobyerno? Ganun po kasi yung pagkakaunawa ko sa sinasabi ni Basti eh. Anong kinalaman ng gobyerno sa ginawa ni Marcoleta ang kasalanan na siya mismo ang umamin? So, para po sa akin, nagpapabiktim itong si Baste. Pinapalabas nga na biktima si Marcoleta at si Mike Defensor, samantalang sila yung may atraso. Makakasuhan ba si Marcoleta kung hindi siya umamin na siya tumanggap ng 75 million nung panahong hindi pa siya kandidato? Eh, bawal po sa batas yun eh. Yan po ang problema sa mga Duterte, sa kampo nila. Gumagawa sila ng kasalanan at mali, kasalanan sa mga Pilipino, tapos kapag po sila pinapanagot, pabiktim po, kagaya ni Bato. Ang tapang-tapang niya eh. Noong panahong kasagsagan ng EJK, wala silang respeto sa buhay ng tao, sa human rights. Wala silang pakialam, hindi nila binibigyan ng due process. Ang mga suspect pa lang, alleged pa lang, itinutumba na agad. Pero yung mga malalaking D-Lord, hindi naman napapanagot. Ang tatapang nila noon. Yan, si Bato at si Duterte. Tapos ngayon, hinuli ng ICC si Duterte, ang gustong palabasin ng mga DDS ay kinidnap at hero si Duterte. Tapos ngayon si Bato nagtatago at pinamumukha niya sa ating mga Pilipino na siya biktima. Di ba ang kakapal ng mga muka, ang lalakas ng apog, nung panahon nila na sila ang nasa posisyon, power tripping. Walang pakialam, walang respeto sa due process at sa batas. Ginamit pa ang batas para gipitin ng kanilang mga kalaban sa politika kagaya ni Congressman De Lima. Sila yung totoong gumanon eh. Yung sinasabi ni Baste na pinapalabas niya na ginigipit ng gobyerno ngayon si Marcoleta, ang totoong gumawa niyan yung tatay niya kay Congressman De Lima. Si Marcoleta ngayon ay nasa bilangguan pati sa Mike Defensor at yung isa pa dahil sa mga kasalanan nila na inamin naman nila sa publiko. Yung kay Senator De Lima noon ay gawa-gawa, fabricated. So, sila po ang totoong gumagawa ng mga sinasabi nito ni Baste. Nung panahon ng tatay niya, wala silang pakialam. Yung tatay niya, bukang bibig, patayin, patay, shoot them dead, shoot to kill. Yun yung mga sinasabi ni Duterte eh. Tapos ngayon, nakulong, pinapanagot si Bato at susunod si Bongo, mga pabiktim na. Tapos si Marcoleta at yung iba pang kaalyado, si Jinggoy, 3 beses nang nasampahan ng kasong plunder. At ngayon si Sara Duterte, pinapanagot sa impeachment. Ang sinasabi nito ni Baste, matagal na raw gustong ipa-impeach si Sara. Hindi totoo yun. Nagkaroon lamang po ng mga reklamo para i-impeach si Sara
Nung natuklasan yung issue ng confidential fund, na ngayon ay pinababalik na, if I'm not mistaken, 73 or 75 million ang pinababalik kay Sara. Pero pa yung isa na wala pa namang finality, pinababalik din. 300 million plus yata yun. So yung isa may finality na. Umabot na sa commission proper, pinababalik na kay Sara kasi nga nakita na di umano'y nalustay or mali ang paggamit or hindi natin alam kung saan dinala. At kaya po ngayon, pinai-impeach si Sara Duterte. Bukod pa yung bribery, bukod pa yung ill-gotten wealth according kay Senator Trillanes, bukod pa yung high crimes na kinumit niya sa pagbabanta niya kay PBBM, kay FL at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. So sa makatuwid mga kababayan, si Sara Duterte, si Marcoleta, si Duterte, si Bato, si Mike Defensor, at lahat ng alipores nila na nakakulong, makukulong, may kaso, tumakas, nagtago, nagpapa-asylum, at alam niyo lahat ng minamalas at kinakarmang mga alipores ni Duterte ngayon ay sila mismo ang gumawa ng mga kasalanan nila, kaya po sila pinapanagot. Sila yung mga nagpahamak sa sarili nila dahil gumawa sila ng mali sa mga Pilipino at di umani may mga paglabag sila sa batas. Sila ang may kasalanan. Hindi po ang gobyerno, hindi po tayo. Sila mismo ang naglagay sa putikan, sa kumunoy, sa burak na kinakalagyan nila ngayon. Sila po mismo ang nagpahamak sa sarili nila. Kaya huwag po silang magpapabiktim at sisisihin ng gobyerno. Yan po ang trabaho. In my opinion, yan ang trabaho ng mga guilty. Nagpapabiktim, tumatakas, nagtatago, nagda-divert, diversionary tactics, umiiwas sa impeachment trial. Puro na lamang kung ano-anong kadramahan, bloody, kung ano-anong kaek-ekan, nagagamit pa ng mga linya sa tula, ng Invictus, kung ano-anong drama, ayaw na lamang harapin, diretsahan, sagutin kung totoong inosente at walang itinatago at walang ginawang illegal, bakit hindi harapin? Sandamakmak ang lawyer, pero mukhang tagilid pa rin at supalpal pa rin mga kababayan si Sara Duterte. Ayaw na lamang harapin. Matagal na yun 2 taon na. Minsan hindi natin siya nakakitaan o nakaringgan ng sagot sa mga akusasyon laban sa kanya. Puro na lamang pag-iwas, puro na lamang mga abogado ang humaharap, at puro na lamang pagdadrama at appeal to emotion ang ginagawa. Nagpapabiktim mga kababayan. Kayo na pong humusga. Sino po ba yung mga nakukulong? Sino po ba yung mga nakakasuhan? Sino po ba yung nakikita natin na mga nagtatago at tumatakas? In my opinion, sino po ang guilty, mga kababayan? Kaya wag po tayo magpadala sa mga kadramahan at pagpapaawa at pagpapabiktim. Maging matalino po tayo. Wag po tayo magpaloko. Wag po tayo magpalinlang. Dahil kung hindi, pag nakabalik yung mga yan, paghihiganti po ang dala ng mga iyan. Salamat po sa panonood.